LA Lakers versus Houston Rockets, Game 3 preview and key players. Pagkatapos ng panalo ng Lakers sa Game 2 laban sa Rockets noong Miyerkules, bahagyang kinilala ni head coach JJ Redick ang mga kritiko na nagsabing madaling mapupunta sa Houston ang serye. Sa gitna ng ingay mula sa mga eksperto at taga-subaybay ng liga, malinaw na may duda sa kakayahan ng Lakers na makipagsabayan lalo na't kulang sila sa ilan sa kanilang pinakamahalagang players. Hindi ko alam na may nagsabing kaya naming manalo, sabi ni Redick. At sa puntong iyon, tama siya. Bago magsimula ang serye, kakaunti lamang ang naniwala na may laban ang Lakers. Lalo na kung isasaalang-alang ang pagkawala ng kanilang dalawang pangunahing scorer at ang tila hindi gaanong kilalang supporting cast na bumubuo sa kanilang lineup. Sa kabila nito, ipinakita ng Lakers sa unang dalawang laro na hindi dapat minamaliit ang kanilang kakayahan. Sa halip na panghinaan ng loob, ginamit nila ang kakulangan bilang motibasyon upang patunayan na kaya nilang makipagsabayan sa mas malalakas na team. Matapos ang dalawang laro, malinaw na nabaligtad na ang naratibo na ipagtanggol ng LA ang kanilang home court at nagdulot sila ng seryosong problema para sa Houston habang papalapit ang Game 3. Sa halip na umasa sa inaasahang mga stars tulad nina Luka Doncic at Austin Reeves, may bagong umuusbong na trio ang Lakers, isang pansamantalang Big 3 na hindi inaasahan ng marami. Ito ay sina LeBron James, Marcus Smart at Luke Kennard. Ang kombinasyong ito ay naging pundasyon ng tagumpay ng team sa ngayon. Si James bilang leader at veterano ay patuloy na nagpapakita ng kahusayan at karanasan sa bawat minuto ng laro. Ngunit ang mas kapansin-pansin ay ang pag-usbong nina Smart at Kennard. Si Smart na kilala sa kanyang depensa at walang kapagurang enerhiya ay naghatid ng napakalaking kontribusyon sa Game 2 sa pamamagitan ng kanyang 25 points. Hindi lamang ito simpleng scoring performance, ito ay bunga ng kanyang puso, determinasyon at kakayahang magbigay ng enerhiya sa buong team. Samantala, si Kennard ay naging isang deadly shooter para sa LA. Sa dalawang laro, nag-average siya ng 25 points habang may kahangahangang 72.7% shooting mula sa 3-point line. Ang kanyang kakayahang mag-shoot mula sa labas ay nagbukas ng espasyo para sa opensa ng team na nagbigay daan upang mas maging epektibo si James at ang iba pang players. Habang papasok ang Game 3, inaasahang mananatiling mahalaga ang kontribusyon nilang dalawa. Sila ang magsisilbing katuwang ni LeBron sa pagbuo ng opensa, lalo na kung patuloy na mawawala ang ilan sa kanilang pangunahing scorer. Gayunpaman, may posibilidad na magbago ang sitwasyon kung makakabalik si Reeves mula sa kanyang injury. Ngayong araw, in-upgrade siya bilang questionable matapos ang kanyang oblique strain. Kung siya ay makakalaro, tiyak na madaragdagan ang firepower ng Lakers at magiging mas mahirap silang depensahan. Bukod sa tatlong ito, hindi rin dapat kalimutan ang kontribusyon ni Rui Hachimura at DeAndre Ayton. Pareho silang naging maaasahan sa mga nakaraang laro at nagbigay ng mahalagang suporta sa team. Si Hachimura na nagmula sa bench sa ikalawang kalahati ng season ay muling ibinalik sa starting lineup at agad na nagpakita ng solidong laro. Sa unang dalawang laban, naglaro siya ng 85 sa posibleng 96 minutes, isang indikasyon ng kanyang kahalagahan sa team. Sa mga minutong iyon, nagtala siya ng average na 13.5 points sa mahusay na 55% shooting mula sa field at 50% mula sa 3-point range. Hindi lamang sa opensa siya naging epektibo, ipinakita rin niya ang kanyang pag-unlad sa depensa na may average na 1.5 steals at isang block kada laro. Sa isang season na puno ng pagbabago para sa kanya, tila nahanap na niya ang kanyang lugar at ang tinatawag na playoff Rui ay maaaring manatili hanggang sa dulo ng kampanya. Samantala, si Ayton ay tila nasa gitna ng kanyang redemption season matapos ang isang malakas na simula sa Game 1 kung saan nagtala siya ng 19 points at 11 rebounds, naging mas tahimik siya sa Game 2. Gayunpaman, hindi nangangahulugan na wala siyang ambag. Sa loob ng paint, patuloy siyang naging presensya na kailangang bantayan. Isa sa pinakamahalagang papel ni Ayton ay ang kanyang depensa laban sa All-Star Center ng Houston na si Alperen Sengun. Sa unang dalawang laro, matagumpay niyang nalimitahan si Sengun sa 4 of 11 shooting, isang malaking kontribusyon sa defensive effort ng Lakers. Bukod dito, naging epektibo rin siya bilang lob threat, lalo na sa pick and roll plays kasama sina James at Smart. Habang papalapit ang mga susunod na laro, mas mahalaga para sa Lakers ang rebounding at depensa kaysa scoring, lalo na para mapigilan ang second chance points ng Houston.
na ipapatupad nila ang ball care at boxing out, ngunit malaking hamon ang pagdepensa kay Kevin Durant, lalo na kung makakalaro siya sa Game 3. Sa nakaraang laro, kahit naka 23 points siya, naapektuhan siya ng double team defense ng Lakers at nagpahayag siya ng pagkadismaya rito. Ayon kay Durant, patuloy siyang dino-double saan man siya pumunta sa court, mula sa half court hanggang sa 3-point line. Para sa kanya, alam ng LA na ito ang kanilang paraan upang manatiling kompetitibo at kinakailangan nilang humanap ng paraan upang maparusahan ang ganitong depensa. Dahil sa agresibong depensa ng Lakers kay Durant, napilitan ng ibang player ng Rockets na umangat at akuin ang responsibilidad sa scoring. Gayunpaman, hindi ito naging sapat upang makuha ang panalo. Kung makakabalik si KD sa susunod na laro, malaki ang posibilidad na ipagpatuloy ng Lakers ang kanilang double team strategy. Sa kabilang banda, lalong tataas ang desperasyon ng Houston. Matapos matalo sa unang dalawang laro, wala na silang masyadong puwang para magkamali. Habang sina Durant at Sengun ang mananatiling sentro ng kanilang opensa, kailangan din nila ng tulong mula sa ibang players. Kabilang dito sina Amen Thompson at Jabari Smith Jr. na parehong may kakayahang magbigay ng dagdag na produksyon. Si Thompson, na nagsisilbing pangunahing playmaker dahil sa pagkawala ni Fred VanVleet, ay may average na 16.5 points at 8 assists sa serye. Ang kanyang bilis at kakayahang magbasa ng laro ay mahalaga upang mapanatiling gumagalaw ang opensa ng Rockets. Si Jabari ay mahalaga sa Houston dahil sa kanyang solidong scoring, 37% 3-point shooting at malakas na rebounding na nagbibigay ng flexibility sa lineup. Si Reed Sheppard naman ay inaasahang babawi matapos ang hindi magandang Game 2, lalo't napatunayan na niya ang kanyang shooting sa buong season. Sa kabuuan, kailangang maging mas agresibo ang opensa ng Rockets sa Game 3 upang manatiling buhay sa serye, lalo't hindi karaniwan para sa kanila na hindi umabot sa 100 points sa magkasunod na playoff games. Habang ang Lakers ay magpapatuloy sa kanilang momentum at disiplina, ang Rockets naman ay papasok na may matinding hangaring makabawi. Ang kanilang kakayahan sa transition play, lalo na sa fast breaks, ay maaaring maging susi upang mabago ang takbo ng serye. Sa Game 2, nakapagtala ang Houston ng 20 points mula sa fast breaks, mas mataas kumpara sa kanilang output sa unang laro. Papasok sa Game 3 bukas. Mahalaga na mapanatili nila ang ganitong agresibong estilo at mas mapakinabangan ang bawat pagkakataon. Sa kabuuan, ang serye ay nananatiling bukas, ngunit malinaw na ang Lakers ay nagbigay ng matinding pahayag sa kanilang unang dalawang panalo. Habang patuloy ang laban, parehong teams ay maghahanap ng paraan upang makuha ang bentahe at ang Game 3 ang maaaring maging turning point ng kanilang bakbakan.